Hello mga ka-farmers! Welcome back sa YouTube channel ng Ona Backyard Farm. For today's video mga ka-farmers ay gusto ko lang pong gumawa ng reaction tungkol sa isang video na napanood ko kung saan ang isang hog raiser ay nagsasabi na titigil na po daw siya sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. So, is it a right decision na titigil na po tayo sa pag-aalaga ng baboy ngayong 2023 mga ka-farmers? So, ano ba ang kadalasang rason na marami na pong mga hog raisers ang tumigil sa pag-aalaga ng baboy? So, yung una mga ka-farmers, mahal ang presyo ng feeds at ang mura lang po ng bili ng live weight. So, halos wala na pong kita ang ibang hog raisers mga ka-farmers. Ang ikalawa ay usong-uso ngayon ang sakit. Di po natin alam kung ASF ba ito or hog cholera. Pero mostly yung symptoms po mga ka-farmers ay pang ASF po. Then alam naman natin na kung ang mga sakit na ito ay papasok sa ating babuyan mga ka-farmers, kung hindi natin ma-dispose agad ang ating mga baboy, uubusin po ito ng sakit. So, kawawa po yung mga hog raisers mga ka-farmers dahil mas lalo pong nalulugi. So, hindi po natin ma-blame ang hog raiser na iyon mga ka-farmers kung titigil na po siya sa pag-aalaga ng baboy dahil hindi naman pwede na palagi siyang nagninegosyo ng babuyan nang wala siyang income. So, ano rin yung ipapakain niya sa mga baboy mga ka-farmers? Then, saan naman siya kukuha ng pambili ng feeds mga ka-farmers kung wala naman siyang kita dito? So, pag sa ganyan mga ka-farmers, depende na po talaga yan sa hog raiser. Itong dalawang rason na nabanggit ko mga ka-farmers, ang mahal na presyo ng feeds at mura na presyo ng live weight, at saka itong sakit na pumapasok sa babuyan mga ka-farmers ay na-experience po namin to. Pero hindi po namin ito ginagawang hadlang mga ka-farmers upang makapagpatuloy kami sa pag-aalaga ng baboy. Ang ginagawa kasi namin mga ka-farmers para makaraos po kami ay meron kaming mga paraan kung saan pwede kaming makatipid sa feeds at hindi po makompromise ang pagbigat at paglaki ng aming mga baboy. At ang pinakarason din namin mga ka-farmers na hindi kami tumitigil sa pag-aalaga ng baboy ay dahil meron na po kaming pagmamahal sa kanila. Parang nagiging parte na po sila ng family namin mga ka-farmers. So, kung wala sila, parang hindi po complete yung family namin mga ka-farmers. Kaya nung nakatigil kami ng mga 1 month dahil sa sakit mga ka-farmers, sana mention ko po sa previous vlog ko na yung mga inahin namin ay binenta at saka yung mga fatteners dahil merong 3 baboy na na-affected ng sakit mga ka-farmers. So, tumigil po kami after namin maibenta. So, nag-rest lang po kami ng 1 month. Then, iba kasi yung feeling kapag wala kaming baboy mga ka-farmers. So, nag-try kami ulit after 1 month na mag-alaga ng 2 biik. So, ngayon mga ka-farmers, malaki na po sila. So, para sa mga hog raisers na tumigil sa pag-aalaga ng baboy, we cannot blame them mga ka-farmers dahil iba-iba po tayo ng rason. Hindi naman sila pwedeng mag-continue mga ka-farmers kung wala silang pang-finance. So, ang masasabi ko lang mga ka-farmers, kung meron tayong ibang paraan kung saan pwede tayong makakontinue sa pag-aalaga ng baboy, ay ipagpatuloy natin mga ka-farmers. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.